bagong fake news ni Claire Castro. Pasok. Nagsumite ng courtesy resignation si Palace Press Officer Claire Castro. Alinsunod dito sa utos ng bagong Presidential Communications Office Secretary na si Dave Gomez para sa performance audit ng PCO. Ayon kay Castro, wala naman siyang natatanggap na reklamo mula sa palasyo tungkol sa kanyang performance. Pinabulaanan din ni Castro na hindi na siya ang magsasalita sa mga press briefing sa Malacanang. Wala rin daw utos sa kanya na maghinay-hinay sa pagsagot sa media. Noong Pebrero na-appoint bilang Palace Press Officer si Castro. Nakakalungkot po dahil po ang resignation ni Claire Castro ay hindi po matutuloy. Nakakalungkot po dahil po meron po silang gimmick ng presidente. Nakakalungkot po bakit ginagawang tanga ang mga Pilipino. Meron na naman silang drama ang ganito. Nakakalungkot. Makikita nyo ito si Claire pagka lagi may sasabihin, lagi siyang nalulungkot. Na, Claire, hindi ka kaya mamatay ng maaga. Hindi ka kaya ma-stroke dahil lagi kang nalulungkot. Eto yan. Meron na naman silang bagong pautot etong Malacanang at saka si Claire Castro. Ang sabi, pinagsasubmit daw siya nitong PCO Secretary na si Dave Gomez ng resignation. Oy, alam naman natin mangyayari dyan. Lolokohin nyo na naman ang taong bayan dyan. Tapos hindi tatanggapin ng Pangulo. Napanood na namin yung drama na ganyan. Kunwari, may courtesy resignation. Sus, ewan ko sa inyo. Diba? Ang daming mga gabinete niya na pinag-resign. Yung pala, nag-iingay lang. Yung pala, dagdag usapin lang dahil may pinagtatakpa nga balita. O yung pala, hindi rin tatanggapin. Ano na naman kadramahan nyo? Kayo talaga yung, meron ba kayo relasyon ni Bongbong? Hindi relasyon yung, baka iniisip nyo relasyon. Alam, meron kayong Di ba ganyan yung may mga relasyon? O yung may maraming mga pautot. Ulitin ko, hindi relasyon na jowa yung relasyon na, alam mo na merong sabuatan. Sige, mag-resign ka, kunwari. Tapos hindi ko na naman tatanggapin. Alam mo, ang nakakainis dito, ginagawa nilang tanga mga Pilipino. Yang mga gimmick na ganyan, parang sinasabi nila, sige, gawa tayo ng istorya, gawa tayo ng drama. Kasi ang mga Pilipino mahilig sa telenovela, mahilig sila doon sa may sinusundan. So susundan nila yung kwento sa ating dalawa, tapos magre-resign ka, tapos sa dulo hindi ko rin naman tatanggapin. Di ba? So ano ibig nyo sabihin? Sige, utuin natin yung mga Pilipino dahil mga Pilipino sadyang mahihilig sa chismis. Yung mga Pilipino sadyang mahilig sa mga telenovela. So gawa tayo sarili na nating telenovela para tayo pag-usapan, tayo maging relevant. Pero alam naman natin sa sarili natin, hindi ko tatanggapin yung resignation na yan. Parang ganon. Kasi ano sabi? Wala naman daw reklamo Malacanang sa kanya. Una. Pangalawa, hindi naman daw siya pinepreno sa pagiging palengkera niya. Diba? Mayroon pa yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo, siya pa rin ang haharap sa media. So para saan yung resignation? Ay, talagang niloloko nyo Bongbong Marcos ang mga Pilipino, ha? Niloloko nyo Claire Castro ang mga Pilipino, ha? So wala naman palang reklamo. So, business as usual. Yung ginagawa mo, yun pero ang gagawin mo. Walang pinagbago. Anong connect? Ba't ka pa magre-resign? Ganun din pala. Di ba? Ngayon, sasabihin, paano coach kung tanggapin yung resignation? Tanggapin, pero wag naman sana tanggapin kasi wala na tayong clown. Wala na tayong pagtatawanan. Di ba? Yung isang abogado na naging vlogger. Wala na tayong sasabihan ng isang ahensya ng gobyerno ay wineponize para kalabanin ang hindi nila kayang taluning apelyido na ang Duterte. Di ba? Sabi nga, sinabi mismo sa amin nung nakamiting namin si Tatay Digong,
nung kami nasa Davao. Oh, closed door meeting, sabi niya. Hiningi ko ang kanyang opinion sa bagay-bagay na nangyayari sa gobyerno. Hindi ko na specify kung alin doon. Basta nasa Davao kami doon. Oh. Ang sabi niya, huwag niyong gambalain kung ang inyong kalaban ay gumagawa ng mali. Kasi inuhukay nila yung sarili nilang libingan. Ito kaya nga ayaw nating maalis to si Claire. Oh, dahil ang dami na itong daming kapalpakan nagagawa nito. But seriously, nang dahil kay Claire, halimbawa, matuloy yung resignation ni Claire, anong iiwanan niyang imahe ng PCO? Attack dog, di ba? Yan ang magiging imahe ng PCO ngayon. Anong tingin na ng taong bayan sa PCO? Hindi yung para mag-antay ka ng sasabihin ng presidente. Kung hindi, ano ang pambabara na gagawin ni Claire? Di ba? Hindi na ihintay ng tao. Ano ba ang magiging programa ng presidente patungkol sa napipigtong lahat na lang ng bagay ay itatax? Hindi na sila mag-aantay ng ganun. Anong aantayin nila? Paano palulusutan ni Claire yung kapalpakan patungkol sa another dagdag ng tax? Yan na po ang naging imahe. Halimbawa, merong baha. Aantayin pa ba ng taong bayan? Ano ang magiging statement ng presidente through Claire Castro? Hindi. Aantayin ng taong bayan kung paano ipapasa yung kapalpakan, yung baha sa mga Duterte. Paano i-connect? Yan na nga lang ang inaantay natin eh. Kasi wala ka namang maririnig about sa programa, about sa infrastructure, about sa plano ni Marcos. It's about the Duterte. Paano ipapasa sa Duterte? Ito masakit. Alam nyo nangyayari? Hindi na po yung boses o yung balita ng Pangulo ang naihahatid ni Claire. Ang naihahatid ni Claire is about her. Siya na po ang nagiging balita. Na sa palagay natin, yaan din ang gusto ng presidente. Dahil wala naman talagang ibabalitang mabuti ang presidente. Kesa may vacuum. Kesa makita yung vacuum of leadership. Kesa makita ng taong bayan, walang balita. Gawa na lang ng balita. So yung dapat salita ng presidente ay nagiging about Claire Castro. Siya na ang balita. Napansin nyo ba? So kahit anong mangyari, hindi matuloy ang resignation ni Claire, okay lang. Di ba? Alam naman natin, napapanood natin. Kung matuloy yan, kawawa ang PCO. Ito po yung sinasabi natin na sana yung mga pumapasok na mga leader, secretary, huwag naman nilang babuyin yung opisina. Kasi aalis kayo dyan sa opisina eh. Oh, natuloy yung resignation niya. Pag alis niya ron, baboy na ang PCO. Anong iniwan niya? Legacy. Meron ba siyang iiwanang legacy? Wala. Anong iiwanan niya? Sira. Wasak. Parang yung ginawa nitong itong mayor ng Manila. Oh, iniwan yung Maynila, basura. Iniwan yung Maynila, puro utang. Huwag niyong babuyin yung opisina kasi aalis kayo dyan eh. Tingnan nyo, anong ginagawa ni Boying dyan sa DOJ. Isa pang kapalpakan yun. Mamaya pag-uusapan natin yun.
Oh, 'di ba? So, anyway, sama-sama tayo. Kasi alam ko, baka bukas lang o sa makalawa, pagtatawanan natin 'to. At sasabihin natin, "Kita nyo? Alam na natin yung relasyon nila ni Bongbong." 'Di ba? May relasyon si Claire at si Bongbong. Relasyong sabuatan. Ah, 'di ba? Napanood na namin 'yan.